Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Glory. Hallelujah. Sa mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagtatagumpay sa lugar na yan ng Nueva Ecija. Napatuloy ang buhay ng bawat isa sa atin na nakarating sa lugar na yan. Tunay na naranasan ng dakilang kamay ng Diyos na patuloy na humipo sa bawat isa upang patuloy na ilayo sa anumang sakuna na posible nating maranasan ng panahon na yun. Sapagkat alam natin na ang kaaway ay nagbabadya sa araw ng kursada. Kung paanong super typhoon ang ating kakaharapin. Subalit, ayun nga, nakita naman natin ang ginawa ng Panginoon. Talagang hindi niya hinayaan na ang bagyong super typhoon na yun ay makahadlang sa ating pagsunod sa lugar na yan ng Barangay Luyos, Nueva Ecija. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ngayon nga, ayun ang kursadang iyon, Lunes, umalis ako. Ang plano ko talaga, uuwi ako ng Huwebes. Kasi nga, may kaklase kasi akong namatay. Sabi ko Huwebes, kasi nga Biyernes, huling lamay, hindi na ako makakapaglamay. Subalit, pagdating ho ng Huwebes ng uuwi na sana ako, bigla namang lumakas ang ulan. Nung time na yun, talagang wala na akong damit. Wala na akong pang-trabahong damit kinabukasan. Kasi plano ko ng kinabukasan, gagawa pa ako saglit. Kasi nga may ginagawa rin ako kina Glenn. Nag-chat na ako sa asawa ko nung gabi. Huwebes ng gabi, sabi ko hindi na ako uwi. Ipagdala mo na lang ako ng damit. Tsaka ipagdala mo ako ng isang pang-trabaho. Kasi baka sakali makagawa pa ako ng Sabado ng umaga after ng crusade. At ayun nga, dumating nga yung araw ng crusade, Friday. Ang plano ko, doon ako pupunta sa Sampaguita, magdadala ko ng motor. Iiwanan ko uli kina pastor yung motor. Subalit nung ako'y paalis na, parang ang tawag ng asawa ko, hindi ko na natitingnan sa cellphone ko. Paalis na ako, palabas na ako ng bahay nung kapatid ko sa Makamot. Bigla namang humirit ang ulan. Balakas. Hindi ako makaalis. Bagamat ako'y mayroon ng kapote na full body. Sabi ko naman, kung pupunta pa rin ako ng malakas ang ulan, chinek ko yung cellphone ko, tumatawag ang asawa ko na paano na raw sila sa may Megamore, papasok na. Sige, dito na nga lang niyo ako daanan. At malakas pa rin po ng ulan na yun nung dumating sila dun sa site ko. Ayun nga, na kung talagang tayo padadala sa sitwasyon, sa panahon, kung patuloy na tayo hindi magtitiwala sa Panginoon, talagang hindi tayo makakasunod. Subalit, dahil nga sa rami ng pagsubok na pinagtagumpayan natin, kasi natatandaan ko rin niya sa lugar ng Subay, nung mag-crusade. Talagang dun sa lugar ng Cardona, halos ayaw tayong paalisin ng Coast Guard. Galing kami sa Bible study noon, kung hindi kami nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, ang Ono yata. Tapos, kumungat walang biyahe noon sa Binangonan, doon dumudong ang bangka sa Cardona. Doon kami sumakay. Buo pa yung ginagamit natin, yung Maranata. At doon sa Cardona talagang ayaw kami paalisin. Para kami nakikipagpatentero sa Coast Guard. At pagdating nung umaga, ayun nga, nakatakbo na tayo sa Subay. At talagang may bagyo din doon, nung panahon na yun. Subalit ang Panginoon ay nagtagumpay sa lugar na yun. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya itong ang nagdaang parating na bagyo na ito, dun sa ginagawa namin, itong mga kasama ko,
siguro kumuha sila yung mga ama ng tahanan, nag-aalala rin sila. Pero ako, wala talaga akong, kumbaga, hindi ako, kampante ako, na wala akong isip na, kumbaga, takot dun sa bagyo. Kasi nga, alam ko na ang Diyos ay gagawa ng himala sapagkat tayo may pupuntahang crusade. Sabi ko rin sa mga kasamahan ko araw ng Huwebes. Nagpaplano na silang umuwi umaga pa lang ng Huwebes. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong tumuloy. Kasi masyado kayong ninenervyos, hindi tutuloy ang bagyo. Sabi kong ganun. Eh, nung pagdating ng hapon, umuulan na nga, tinatakot ko yung mga kasamahan ko yan. Pagka umuwi kayo ngayon, nagsulo kayo, magagastusan kayo. Kasi wala kayong sasakyan sa binangonan, walang biyahe, niloloko. Para lang hindi sila umuwi. Kasi nga, naghahabol ako ng doon nga sa gusto ko rin makatapos. Subalit, kumbaga, inaano ko lang sila, subalit, yung pasya pa rin nilang, kasi nga, bilang sila yung mga ama ng tahanan, iniisip nila yung kanilang mga pamilyang kumuha, hindi biro yung bagyo. Kasi malakas talaga. Ayan, sa makatuwid, nakauwi nga sila nung Huwebes ng gabi, ng hapon. At ayun, nung Biyernes ng umaga, plano ko nga sanang gumawa nun, subalit, nung marinig ko nga na, malaman ko na maaga pang alas 9, hindi na rin ako, naligo na ako na maaga, nag-prepare na ako. At ayun nga, salamat sa Panginoon at talagang naroon yung kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa buhay ng bawat sa atin. At sa crusade na iyan, talagang nagpapasalamat at nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat naroon nakita natin yung pagtatagumpay ng Panginoon sa bawat dumalo sa lugar na iyan. Sa bagamat yung lugar, kung titingnan mo madalang ang tao. Kasi yung bahay halos layo-layo. Tapos lalaki pa nung lote. Eh madalang yung bahay. Subalit, nung araw na ng crusade, nung gabi, naroon maraming umattend, maraming tumanggap, maraming pinagaling ang Panginoon. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At ayun nga, nung nag-chat nga si Brother Pete sa GC, na lahat ng lalaki na kabataan o basta kalalakihan na pag may pagkakataon na after nung gawain ng crusade, makapaghasik ng pagtulong sa pagbabaklas ng mga gamit, pag-ayos, pagliligpit. Kasi yun nga, nakita namin, totoo yung sinabi ni Lalak. Kasi saglit pa lang kaming tumulong. Kumungat marami, nagkakaisa. Talagang maraming nagawa. Saglit lang na ligpit yung lahat ng dapat iligpitin. Kaya tunay ang salita ng Panginoon na sa pagkakaisa, doon pinarating ang pagpapala. Kaya purihin natin ang Panginoon. At sa lahat po ng ito, to God be all the glory.